sang-ayon si Senate President Francis Chis Escudero sa ilang maiinit na ni Vice President Sara Duterte. Maliwanag po yun ha. Hindi po sang-ayon o sumang-ayon si Chis Escudero sa mga iilang binitawang salita nitong Sara na to. Diba? Kasi nga, ano anong tawag sa sarili mo? Isa kang, anong tawag sa'yo? Piyuna. Piyuna tuloy. Anong tawag sa'yo? Isa kang Vice President. Diba? Shoutout kay Jeremy Mahencio. Siyempre, support po natin si Tiger 199 2.0 kay Margos. Shoutout sa'yo. Magandang hapon po. Ayan. Hindi po sang-ayon. Vice President ka tapos ganyan yung mga lumalabas sa bunganga mo. Imbis na ang tingin natin, ang magiging tingin po natin sa ating Vice President, mataas, magiging mababa po. Tayo mismo, ang tingin natin sa Vice President noon, nandun sa tuktok. Pero nung si Sara na po ang naging Vice President, nandito na po sa baba. Partida tayong mga Pilipino pa lang ang nakatingin kay Sara ng ganyan. Paano pa pag ibang lahi? Lalong bababa po ang tingin sa atin. 'Di ba? Ano ba yung Vice President ngayon ng Pilipinas? Mura magbuang. Dapat nang magpatingin ito. Shoutout kay Lace Classic tuloy natin, tuloy. Una na rito ang hindi umano marunong sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr. Gayon din ang pagbabanta ni... katulad niyan, Ma'am Teresita, shoutout Katulad niyan, sasabihan ni Sara Duterte ang ating mahal na Pangulo na hindi marunong sa pamumuno. Mukhang sarili niya... Alam mo, Sara Duterte, dapat sarili mo yung sinasabihan mo niyan Ay, salamat po sa 211 na thumbs up natin dyan. Yung iba mahihain. Maminuan Maria IU, shoutout po Hindi marunong mamuno pero araw-araw nagtatrabaho. So, ibig sabihin, Sara Duterte, ikaw yung marunong. Ganon. Anong gawain ni Sara Duterte? Ang manira. Paano ka naging marunong yan kung ang gawain mo lang, magpa-press-con ka at puro paninira sa administrasyon ang ginagawa mo? Yan ba yung pagiging marunong? Sara Duterte? Pasensya na po medyo nagkakamali lang yung bunganga ko. Minsan kasi nadudulas tao lang naman ako. Nagkakamali din. Diba? Sige, tuloy natin. VP Sara na ipatatapon sa West Philippine Sea ang labi ng ama nito. Yung katulad niyan. Uhukayin daw po ni Sara Duterte. Si Marcos Sr. at ililibing si Digong doon. Ay, Digong. Sorry. Hindi ganun balita. Kamali na naman ako. Uhukayin daw po ni Sara. Si Marcos Sr. Tapos itatapon sa West Philippine Sea. Tama ba yan? Nasabihin ng isang Vice President? Tama ba yan? Nasabihin niya, hukayin ko si Marcos Sr. Hukayin ko yung tatay nyo at tatay ko yung ilibing dyan. Ay! Sorry po, Your Honor, Sorry. Medyo hindi kasi ako natulog ngayon, kaya mali-mali yung sinasabi ko. Pasensya na. Mali-mali po yung sinasabi ko. Hindi po pala ganun. Itatapon lang po pala sa West Philippine Sea si Digong. Mali na naman. Ewan ko na, mag-end live na ako. Puro na mali yung sinasabi ko. Sorry po Pasensya na. Pasensya na. Tao lang naman Punta ko bayan. Punta ka bayan. Bilan mo akong pulutan. Anong pulutan? Digong? Fried chicken na lang, fried chicken. Si Digong? Uy! Shoutout kay Ma'am Delia Wagner Ay, bilan mo ako Ay, magtagay-tagay kami ni Manong Boy mamaya. Tamo, binash na agad tayo.
Wala daw akong alam sa mundo. Kung hindi mo lang alam, hindi mo rin alam kung anong alam ko. Hindi mo lang alam kung anong sinasabi ko na hindi mo maintindihan dahil bobo ka. Hello po kay Mami Delia Wagner. Hindi mo lang alam, kailangan nating gawin yun. Para malinis. Ano? Patuloy natin ha. Nabubuang na tong utak natin. Oo nga. Oh. Sabi ni Geraldine V. Papa, mahina ka din. Ka rin, kagaya ni BBM. Oh. Hindi niya naintindihan yung sinabi ko, ano? Shoutout sa mga nakaintindi sa mga sinasabi natin dito. Diba? Ito si Geraldine, mahina yung pag-intindi nito. Diba? Kasi nga, bobo ito. Oh. Hindi tayo pwede mang-fake news nito. Totoo yung mga sinasabi natin. Minsan nga lang, nagkakamali tayo. Oh. Tuloy. Dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yung ilan doon ay opinion niya at ginagalang ko. Subalit yung ibang mga binitiwan niyang salita, medyo unbecoming sa kanya bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kabilang na yung pagpugot ng ulo ng Pangulo. Medyo hindi yun na nababagay. Higa nga. Siyempre naman. Hindi talaga nababagay. Sabi ni Eduardo, fake news ka, sip-sip. Sip-sip talaga ako. Hindi mo lang alam. Napaka-sip-sip kong tao. Kung tatanungin mo naman ako, fake news ako, di nyo talaga magugustuhan yung sasabihin ko. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Dahil sampal sa inyo to eh. Kung fake news ako, ibig sabihin fake news din to. Di naman ako gumagawa ng kwento. Sige nga. Huwag kayo mag-iiyakan dyan. Sa mga DD sheets na bagong pasok, balikan nyo yung pinakaunang topic natin. Doon nyo makikita kung gaano kasinungaling si Bongo. Ay, shoutout muna kay Rene Silmaro Sabi ni Josephine Apay, magkano bayad sa'yo? Bulag ka kasi sa katotohanan. Hindi ako bulag. Ikaw ang bulag at bobo. Oo, Josephine Apay. Utang ina ng pamilya mo. Oo. Kung tatanungin mo ako magkano bayad sa akin, tanungin mo yung YouTube. Monthly ako binabayaran yan. Diba? Bakit mo itatanong kung magkano yung binabayad sa akin? Bakit? Kailangan mo ng share? Utang ina, lumuhod ka muna sa harapan ko. Oo. At tsupain mo ang tatay mo. Magtsupaan kayo sa harapan ko. Pag di ko kayo nagustuhan, pagsasampalin ko kayo. Saan sasampalin? Putang ina, sa utak. Para maalog yung utak. Bobo. Diyan ka lang. Stay ka lang dyan. Para mas masaktan palalo ang putang ina mong damdamin. Isang napakat na opisyal ng ating bansa. Naniniwala si Senador Escudero na maayos ang pamumuno ni PBBM na makikita rin niya sa takbo ng ekonomiya ng bansa. Pinupuri ni Chis Escudero ang ating mahal na Pangulo. Matalino. Alam mo, kung ikumparan nyo po si Chis Escudero at Sara Duterte, napakalayo po ni Sara. Si Sara nasa kuko lang ni Chis Escudero. Si Sara, si Chis nandun sa tuktok. Kasi mas matalino naman po si Chis Escudero kung ikumpara nyo kay Sara. Okay, masasaktan Particular shoutout kay Ma'am Tamura. Anya dito ang pagbaba ng inflation rate at magandang growth rate. Payo ng Senate Leader kay VP Sara, maging maingat sa kanyang mga sinasabi. Maging maingat. Alam nyo, pag bobo, hindi niya alam yung mga sinasabi niya.
ngayon pala ay makakasira sa kanyang pagkatao. Nadudulas na naman yung bunganga ko. KO! Tulungan niyo po ako, bigyan niyo ako ng farm. Para hindi ako palaging nadudulas ba. Eden Gonzalez, mega love shoutout. Mahilig. Itong dila ko, itatali ko na to eh. Paano ba yan, sino ba to? Geraldine V, Papa Geraldine. Paano ba yan? Palaging nadudulas yung bunganga ko. Kasalanan ko ba yan? Magandang hapon kay Ma'am J. Brillante ha. Sabi ni Lani, wag ka magalit, ginagalit ka lang ng mga bobo. Hindi, alam nyo, trabaho ko pong mga baboy dito ng mga bobo. Hindi po ako galit. Ganito lang talaga ako magsalita. Sabi ni Valelia, vlogger na way grado. Bakit? Pag ikaw ba'y vlogger, kailangan mo bang graduate ka? Hindi. 'Di ba? Hindi. Pero tingnan mo. Valelia. Kung ikukumpara ka sa akin, putang ina mo ka. Baka wala kang makain. Hampas lupa ka eh. Patay gutom ka eh. 'Di ba? Wag mo akong subukan. Wag, mapapahiya ka lang. Dito po sa akin, welcome yung babuyan, welcome yung laitan. Pwede laitan tayo dito, pwede naman eh. Re-reaction tayo sa ganito. Lahat po, all-in-one po tayo dito. Wala po tayong pinipili. At pinapangako ko sa lahat ng papasok na tanga ay mabababoy. Sabi pa niya ni Binancio, ipipin ko Sis Escudero, duwag yan, kaya di nagkaanak. Balimbing pa, walang sariling dignidad. Sariling interest lang iniisip. Bobo! Hindi lang kumampi sa inyo si Chis, sasabihin mo ano ba to? Hindi nagkaanak? Anong connection niya sa hindi nagkaanak? Kasalim ba yan sa issue sa bansa? Huwag mong pakikialaman yung personal niyang buhay, mag-focus kayo dun sa issue. Utang ina mo. Sasabihin mong balimbing? Paano naging balimbing? Nandun lang yung tao sa tama. Bobo mo naman. Asan utak nito? Tuloy natin. Kaya nga sa akin ay paalala lamang sa ikalawang Pangulo, kaugnay sa pagbibitiw ng salita tulad niyan. Dahil hindi na siguro may kakailan, naglalabas din siya ng sama ng loob o pagka-frustrate. Pero ang sabi ni Sara, presidente ka na, wala ka na dapat sa feelings mo. Dapat mag-focus ka na sa trabaho. Parang ganun yung sinabi ni Sara eh. O bakit ngayon, Sara Duterte, parang nasasaktan ka? 'Di ba? So, ibig sabihin, nagpo-focus ka sa feelings mo. Hindi ka nga nagtatrabaho eh. Puro feelings mo yung iniisip mo. Unang-una, Sara Duterte, wala kaming pakialam sa nararamdaman mo o feelings mo. Wala kaming paki dyan. KO! Magtrabaho ka, huwag kang tamad. Huwag kang pasayaw-sayaw. Di namin kailangan ng Vice President na ganun. Magtrabaho ka. 'Di ba? Kahit naman siguro taga-bigay lang ng tubig sa mahal na Pangulo. Taga-bigay ka na lang ng tubig para may ambag ka Wala. Tamad. hindi pa rin rason yun para sa akin na magbitiw ng ganyang uri ng mga salita. Lalo pat, maraming tumitingala, sumubaybay at sumusunod sa kanya. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahal. Ito. Next topic na tayo. Ito yung karugtong. Robert Mano, Vice President Sara Duterte, hinimok na magpasuri sa medical expert. Agoy! Vice President ka, sasabihan ka ng ganun? Na magpasuri ka na sa medical expert. Alam nyo, may kakilala ko nun. Na ganun yung kakilala ko. Anong ginawa ko? Dinala ko po yung utak sa pinakamalapit na junk shop. Pinahigpitan ko. KO!
Ayun, hindi na gumana. Nilibing ko na yung utak. Hinanga mo yung utak. Hinukay ko. Itinapon ko. Saan? Doon sa dagat. Hindi na nagpangsyon eh. Sige, tuloy natin. Sa serbisyo mula sa Senado, si Robert Mano. Ibinumungkahi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na magpatingin sa isang health professional si Vice President Sara Duterte. Kasunod na naging mga public pronouncement niya sa isang press conference noong Biyernes. Sabi ni Pimentel na nag-aalala siya para kay VP Sara dahil masyadong strange o kakaiba ang naging mga pahayag nito. Partikular anyang ikinabahala ng senadora naging pahayag ng Vice Presidente tungkol naman sa pagpapahukay ng mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at pagpapatapon nito sa West Philippine Sea. Nagulat ako, akala ko, sabi ko AI ba ito? Hindi naman totoo pala. So it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte. Ay, wag niyo munang kalimutan mag-like diyan, ha. 339 like natin diyan. Mahihain kayo talaga, no? To me, it's strange, no, na in the first place na naisip niya yun, tapos verbalize lang niya. So ako, bilang hindi naman isang dalubhasa sa medical science, ang una kong masasabi kung may mga naririnig akong mga strange is baka kailangan ng mas madunong na tao na kausap or pamilya or close friends para mailabas yung mga O, tingnan nyo, ha. After niyang magsalita doon sa press con, nagpunta sa fishbowlan. Punta sa fishbowlan, tapos may nakita tayong Randy po, guys, salamat sa like, ha. May nakita tayong video niya, napasayaw-sayaw siya. Baka magulat tayo, Kura Vidal shoutout, baka magulat tayo sa mga susunod na araw, magpa-press ko na naman to. At ikwento niya doon kung paano siya kumain ng fishball, paano siya magsayaw-sayaw doon. Wala eh. Wala po tayong maasahan sa ating Vice President. Imbis na magtrabaho, nagtrabaho ba? Kakain ako ng fishball para magmukha akong mahirap. Kakain ako ng fishball para malapit na kasi yung eleksyon. Kailangang makapasok itong kapwa ko dutae para may protekta sa aming pamilya. Diba? Nako, delikado to kasi di ko muna ikukwento ngayon, no? Di ko muna ikukwento kasi mabigat tong ikukwento ko eh. Wala pa kasi akong hawak na ebidensya eh. Gusto ko pag sinabi ko sa inyo, may ebidensya na. May nalaman lang kasi ako. Na plano ng mga Duterte sa mga general. Alam ko naman, hindi naman ano, pero tsaka na. Basta tsaka na. May nalaman lang ako eh. Diba? So, itatapik po natin yan next time. Okay? Pero sa ngayon, dito muna tayo magbigay ng reaksyon. Damdamin, hindi mo ilalabas yun sa formal press conference. Sa kabilang panig naman, tinitingnan namang positibo ni Pimentel para sa demokrasya ng bansa ang pagiging critical ngayon ng Vice Presidente sa administrasyon. Sinabi ng minority leader na sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng check and balance sa gobyerno. Umaasa rin si Pimentel na may mga magtatangka pa rin mapagkasundo sila Pangulong Marcos at VP Sara. Sila man magkasundo. Halimbawa, itong mga Duterte at Marcos magkasundo. Siguro, okay naman yun. Pero, ang tiwala ng mga Pilipino hindi na makukuha pa ng mga Duterte. Yun yung nakikita ko dyan eh. Kasi ang Pangulo natin, mabait naman yan eh. Kahit kalaban niya, okay, welcome ka dito, magbalik ka, welcome ka dito. Yan po ang ugali ng ating Pangulo. Pero, ang sabihin mong makukuha mo, ang tiwala, makukuha mong muli ang tiwala ng mga Pilipino, imposible na yun. Diba? Broke ako ngayon, BPM may iba asawa. Ha? Sino? DJ Andy Boy Official? Girlfriend mo? May iba?
Bakit? Totoo ba yan? Baka mamaya nagjo-joke ka. Ay, shoutout kay TC Arios Bula. May papayo ko sa'yo, Andy Boy Official. Magpayo muna tayo sa ating kaibigan na na-broke. Payuhan muna natin to. Bigyan muna natin ng jacket tong isa. Lang bago tayo magpayo. Ang maipapayo ko lang sa'yo, kaibigang DJ Andy Boy Official, ganito. Okay? Ipamigay mo na yung partner mo kasi meron na siyang iba. Pamigay mo na. Kung gusto mo, kung gusto niya, dagdagan mo pa ng mga boys para makontento siya. Di ba? Pasalamat ka at nalaman mo, no, na meron na siyang iba. Kasi kung mas mahirap kung talagang kayo na talaga, tapos nagsasama na kayo, tapos bigla mong malaman, or lalo na kung may anak na kayo, tapos bigla mong malaman na may iba na siya, mas masakit yun. Okay lang yan, boyfriend, girlfriend pa lang naman May anak na kayo! Yun lang. Mas masakit ngayon. Oo. Syempre, pag may anak kasi kayo, tapos ang babae ng lalaki, ikaw mismo yung maghahawak sa anak mo. Or lalo na kung mga babae yung anak mo at mga minor pa, dapat ikaw yung mag-alaga nun. Hindi dapat mapunta sa nanay yan. Diba? Ayun yung masakit, DJ Andy Boy. Tagay tayo mamaya. Sige. Yun lang pala. Patulpo mo na yan. Yun lang masasabi ko Sige, tuloy na muna natin to. Bisyo mo sa Senado, Robert Mano para sa Radyo Serbisyo at Radyo sa Isa. Ito yung karugtong Ito yung karugtong. Dante, ano ang naging reaksyon ng Justice Secretary ukol sa mga naging pahayag at batikos ni VP Sara sa PBBM admin? Magandang tanghali. Sa ambush interview kay Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla ngayong umaga, binigyang diin ang kalihim na very disturbing ulubhang nakababahala ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kamakailan ay nagbanta ang pangalawang Pangulo na ipahukay niya ang mga labi ng ama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ipatatapon ito sa West Philippine Sea. Ayon kay Remulla, hindi nararapat para sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na Grabe 1917? Wala pa tayo sa mundong yan sa panahong yan Hanggang 1989 wala pa rin tayo. Grabe tagal na. Kung iisipin mo, grabe Tapos babastusin mo yung isang magaling na presidente, babastusin mo, hukayin mo. Wag na lang sigurong respetuhin mo yung pagiging presidente niya kung wala kang respeto sa kanya. Yung patay na lang siguro yung respetuhin mo, Sara. Diba? Kung hindi ka nagagalingan kay Marcos Sr. sa pagiging presidente niya, sa pamumuno niya sa bansa, okay, walang problema dun. Pero yung babastusin mo yung patay, yun na lang, kahit yun na lang siguro, bigyan mo ng respeto. Ngayon, kaming mga Bisaya, paano kami magiging proud sa kapwa namin Bisaya kung binabastos yung namayapa na? Kailangan ba maging proud kami sa ginawa mo, Sara? Alam ko karamihan sa mga Bisaya may galit sa mga Marcos, totoo po yan. Karamihan meron. Pero ang namayapa na yung tao, kailangan mo pa bang bastusin? Hindi, respeto. Diba? So, dapat talaga magpa-check na to si Sara ng utak. No? Labas ng ganong pahayag o saloobin. Marami anyang moral principles na nalabag at ito ay moral hazard na sa mga nakikinig sa ganong pahayag. Kaugnay nito, pinag-aaralan umano ng nila ang aspetong legal pagdating sa mga sinabi ng Vice Presidente. Una nang sinabi ni Remulla na labag sa revised penal code ang ginawa ng pangalawang Pangulo. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa Ella. Maraming salamat. Ewan ko kung yung mga, hindi naman kasi ako lawyer pero
yung mga lumabas sa bunganga ni Sara na napakasama, impeachable ba yun? Kasi ang alam kong impeachable, isa sa impeachable yung yung panunuhol. Oo, matik talaga yon pag napatunayan. Pero itong mga lumabas ngayon sa bunganga ni Sara, yung pupugutan ng ulo yung ating mahal na Pangulo, huhukayin yung namayapa na, itatapon dun sa ibang lugar, 'di ba? At marami pang iba, siguro naman impeachable yun anyway, hindi naman ako lawyer Ako yung nagtatanong lang. So ngayon, next topic po tayo mga pre.